Ito ay isang kwentong hango sa tunay na mundo. Kung bubuklatin mo ang mapa ng mundo, masasabi mo ba agad kung aling bansa ang may pinakamalaki at pinakamainit na pagmamahal sa Pilipinas? Kahit na ang bansang may malapit na ugnayan tulad ng South Korea, ang kanilang pagtingin ay nasa 95% lamang. Ngunit, isang bansa na miyembro ng G7 ang nakapagtala ng isang nakakagulat na bilang na higit pa rito. Kapag narinig mo ang pangalan ng bansang iyon, tiyak na magugulat ka at kikilabutan ang iyong puso. Ito ay hindi lamang pag-aanunsyo ng isang ranggo. Ito ay ang kwento ng muling pagsilang ng isang Amerikanang mamamahayag na dating nagsabi, "Galit ako sa Pilipinas." Matapos niyang libutin ang buong mundo, ang kanyang pusong naging manhid na parang yelo ay natunaw ng kanyang mga luha. Bakit nga ba labis na minamahal ng buong mundo ang Pilipinas? At bakit ang reaksyon ng isang kalapit na malaking bansa ay hindi inaasahan? Kapag nalaman mo ang sagot, magbabago ang iyong pananaw sa Pilipinas magpakailanman. Handa ka na ba? Narito ang isang kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo na puno ng pagkabigla at damdamin tungkol sa bansang pinili ng buong mundo bilang numero 1 sa pagmamahal sa Pilipinas. Isang nakakagulat na datos ang lumabas. Aling bansa sa mundo ang pinakamamahal ang Pilipinas? Ang South Korea ay nagpakita ng kahanga-hangang 95% na pagtingin. Ngunit, sa mga miyembrong bansa ng G7, ang grupo ng pinakamayayamang bansa sa mundo, sino ang nangunguna? Kapag nalaman mo kung sino ang numero 1, baka himatayin ka sa gulat at baka bukas na bukas din ay palitan mo na ang iyong destinasyon sa paglalakbay. At sa anong ranggo naman ang kalapit nating dambuhalang bansa? Isa rin itong nakakagulat na resulta. Ngayon, susundan ko ang ulat ng isang Amerikanang mamamahayag ng CNN upang iparating sa inyo kung gaano kalalim ang pagmamahal ng mga tao sa buong mundo para sa Pilipinas. Bago iyan, kung iiwan ninyo ang komento na "Mahal ko ang Pilipinas", marahil ay mas mag-aalab pa ang pagmamahal ng mga tao sa buong mundo. Ako si Emily Carter, isang mamamahayag na nagtrabaho sa international desk ng CNN sa loob ng 20 taon. Isang araw noong ika-21 siglo, ipinatawag ako ng aming editor-in-chief at binigyan ng isang kakaibang misyon. "Emily, alamin mo kung aling bansa sa buong mundo ang may pinakamataas na pagtingin sa Pilipinas, lalo na sa mga miyembro ng G7. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Ang marinig lang ang salitang Pilipinas ay nagpapasikip sa dibdib ko. 20 taon na ang nakalilipas. Ang aking ama ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang nasa isang business trip sa Pilipinas. Ako ay 21 taong gulang noon. At siya na lamang ang natitira kong pamilya. Bakit kailangan pa niyang pumunta sa malayong islang iyon? Mula noon, para sa akin, ang Pilipinas ay naging isang malamig at nakakatakot na lugar. Iniiwasan ko ang lahat ng balitang may kinalaman dito. Kapag dumadaan ako sa mga tindahang nagbebenta ng mga produktong Filipino, binibilisan ko ang aking paglakad. Ngunit, ang utos ng editor-in-chief ay batas. Bagamat labag sa aking kalooban, sinimulan kong magsaliksik. At ang unang numerong tumambad sa akin ay yumanig sa aking mundo. South Korea, 95%. Hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, sa bawat 100 Koreano, 95 ang may gusto sa Pilipinas. Malaysia, 94%. Thailand, 93.2%. Indonesia, 91.7%. Ang buong Timog Silangang Asya ay tila nabighani sa Pilipinas. Agad akong sumakay ng eroplano papuntang Seoul. Paglapag ko pa lang sa Incheon International Airport, mga karatula sa wikang Filipino ang sumalubong sa akin. Ang taxi driver, mga staff sa hotel, at mga nagtitinda sa kalye ay pinag-uusapan ng Pilipinas. Nanonood ako ng teleserye mula sa Pilipinas. Paborito ko, sabi sa akin ni Park Ji-won, isang 23 taong gulang na estudyante sa universidad. Nagningning ang kanyang mga mata. Binibigyan kami ng Pilipinas ng pangarap dahil ipinakita nila sa amin kung paano lumikha ng isang himala sa ekonomiya at demokrasya. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaiba. Ito ay malayong malayo sa Pilipinas na kilala ko. Naramdaman ko ang sinseridad sa mukha ni Ji-won. Hindi ito pambobola o pakitang tao. Ito ay tunay na pagmamahal para sa Pilipinas. Habang naglalakad ako sa mga kalye ng Seoul, lito ang aking isip. Ang puso kong puno ng galit sa Pilipinas ay unti-unting nayayanig, ngunit hindi ko pa lubusang matanggap ang lahat. Ito ay simula pa lamang. Pagbalik ko mula sa South Korea, formal kong sinimulan ang pagsisiyasat sa ranggo ng pagtingin ng mga bansa sa G7 sa Pilipinas.
Nagpasya akong magsimula sa pinakamababa, ang ika-11 na pwesto. Ito ay isang kalapit na dambuhalang bansa sa Asya. Pagdating ko sa paliparan ng kabisera nito, kakaiba ang aking pakiramdam. Bagamat ito ang lugar na may pinakamalapit na ugnayan sa Pilipinas, ang pagtingin ay 35.0% lamang. Ibig sabihin, higit sa 6 sa bawat 10 tao ang hindi gusto ang Pilipinas. Naglakad ako sa mga kalye. Mga tindahan ng inumin at cosmetics na may tatak Filipino ay nagkalat, ngunit komplikado ang ekspresyon ng mga tao. Gusto ko ang kultura ng Pilipinas, pero sabi ng isang 55 taong gulang na empleyado na may pag-aalinlangan, ang mga isyong pangkasaysayan at teritorial ay hindi maiiwasan. Iyon ay isyu ng aming mga ninuno. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bakas ng panghihinayang, isang komplikadong damdamin ng pagnanais na magustuhan ngunit hindi magawa. Gayunpaman, iba ang nakababatang henerasyon. Nakilala ko sa isang lokal na universidad si Xiao Mei, isang 20 taong gulang na estudyante. Kinausap niya ako sa matatas na Filipino. 3 taon na akong nag-aaral ng Filipino. Hindi ko na kailangan ng subtitles kapag nanonood ng mga palabas mula sa Pilipinas. Kumikinang ang mga mata ni Xiao Mei. Hindi natin mapipili ang nakaraan, ngunit kaya nating likhain ang hinaharap. Gusto kong bumuo ng mas magandang relasyon kasama ang aking mga kaibigang Pilipino. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Sa harap ng kahinahunan na ipinakita ng 21 taong gulang na babaeng ito, nakaramdam ako ng hiya. Hindi kaya't ako rin ay patuloy na nakakapit sa nakaraan? Habang naghihintay ng tren sa istasyon, napaisip ako, kung kahit dito, minamahal ng nakababatang henerasyon ng Pilipinas, paano pa kaya sa ibang mga bansa? Nagsimula akong maging mausisa. Noong gabing iyon sa hotel, tinitigan ko ang larawan ng aking ama. Ang galit na naramdaman ko, 20 taon na ang nakalipas, ay unti-unting humuhupa. Ngunit hindi pa ako handang magpatawad. Paglapag ko sa Madrid Barajas Airport sa Espanya, labis akong namangha. Sa duty-free shop sa immigration area, may isang buong section para sa mga Filipino cosmetic brands. Ang pagtingin ng Espanya sa Pilipinas ay 71.0%, doble kaysa sa naunang bansa. Ano kaya ang dahilan? Sa taxi papuntang sentro ng Madrid, sinabi sa akin ng driver, "Si Jose, alam mo ba ang musikang Filipino, ang OPM? Araw-araw akong nakikinig. Nang pakinggan ko, tunay ngang nakakaantig." Si Jose ay isang tipikal na Espanyol na nasa edad 50. Isang taong tulad niya na nakikinig sa musikang Filipino, hindi ka panipaniwala. Talagang pinapahalagahan ng mga Pilipino ang pamilya, hindi ba? Katulad natin dito sa Espanya. Naglakad ako sa Gran Via. Saan man ako lumingon, naroon ang kulturang Pilipino. Mga produktong gawang Pinoy sa mga beauty shop, mga restauran na nagbebenta ng lechon at adobo. Nakilala ko si Carlos, isang cultural journalist para sa pangunahing pahayagan ng Espanya, ang El País. Ito ang kanyang sinabi tungkol sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kamangha-manghang lugar na sabay na nagtataglay ng malalim na tradisyong Kastila at ng pinakabagong teknolohiya. Ito ang uri ng hinaharap na aming hinahangad. Nang marinig ko ang sinabi ni Carlos, napagtanto ko na ang pananaw ng mga Europeo sa Pilipinas ay ganap na naiiba sa aking inaakala. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang inspirasyon. Nakilala ko ang mga estudyanteng nag-aaral ng Filipino sa Complutense University of Madrid. Magandang araw po, ako si Maria. Gusto ko po ang kulturang Pilipino, pagpapakilala ng 22 taong gulang na si Maria sa wikang Filipino. Ang kanyang bigkas ay halos perpekto. Nagulat ako at nagtanong, "Bakit ka nagsimulang mag-aral ng Filipino?" Napanood ko ang isang pelikulang Filipino at nabighani ako. Habang mas marami akong natututunan, mas lalo kong hinahangaan ang kalayaan at pagkakaiba-iba ng Pilipinas. Noong gabing iyon sa hotel, magulo ang aking isipan. Ang pagmamahal na ipinapakita ng mga Espanyol sa Pilipinas ay napakadalisay, na nagparamdam sa akin kung gaano kakitid ang aking mga pagkiling. Ang islang pinangyarihan ng kamatayan ng aking ama ay minamahal pala ng napakaraming tao. Bagamat hindi ka panipaniwala, isang bahagi ng aking puso ang nagsimulang uminit. Pagdating ko sa Rome, medyo pagod na ako. Ito na ang ika-4 na bansa, ngunit hindi nabawasan ang aking sigasig sa panayam. Ang pagtingin ng Italia sa Pilipinas ay 71.2%, ika-9 sa ranggo. Sa isang coffee shop sa sentro ng Roma, nakilala ko ang isang doktor na nagngangalang Francesco. Ibinahagi niya sa akin ang isang di malilimutang kwento. Naaalala mo ba noong kasagsagan ng pandemya?
Buong Europa ay nagkakagulo, ngunit ang paraan ng pagharap ng Pilipinas, lalo na ang kanilang mga nurse at health workers dito, ay talagang kahanga-hanga. Si Francesco ay isang veteranong doktor na nasa edad 50. Naisip namin na dapat kaming matuto mula sa mga Pilipino ang kanilang disiplina, pagmamalasakit sa kapwa at mataas na antas ng kamalayang sibiko. Lahat ay perpekto. Mula sa Italia, nagtungo ako sa Ottawa, Canada. Ang pagtingin sa Pilipinas ay 72.8%, ika-8 sa ranggo. Sa Canada, nakilala ko ang isang diplomat na nagngangalang Pierre. Ibinahagi niya ang isang espesyal na kwento. Matagal nang sinusubaybayan ng Canada ang demokratisasyon ng Pilipinas. Isa kami sa mga bansang kanluranin na pinakamalapit na nakasaksi sa himalang iyon mula sa autoritarianismo patungo sa demokrasya. Puno ng pagmamalaki ang mga mata ni Pierre. Ang himala ng Pilipinas ay isang pag-asa rin para sa amin. Kaya naman, ito ay isang espesyal na lugar. Sunod, dumating ako sa Berlin, Germany. Ang pagtingin ng Germany sa Pilipinas ay 73.8%, ika-7. Sa harap ng German Historical Museum, nakilala ko ang isang historiador na nagngangalang Heinrich. Ang sinabi niya ay lubos na nakaantig. Ang Germany at Pilipinas ay dumanas ng magkatulad na sakit. Pareho tayong nagmula sa isang kasaysayan ng pagkakabaha-bahagi. Isang 70 taong gulang na Ginoo si Heinrich at ang kanyang boses ay may malalim na simpatiya. Kaya't kapag nakikita ko ang demokrasya at kaunlaran ng Pilipinas, para ko na ring nakikita ang sarili naming tagumpay. Dahil nalampasan nila ang mga paghihirap na kapwa natin pinagdaanan upang maging isang kahanga-hangang demokrasya. Sa isang cafe sa Berlin, sinabi ng isang 30 taong gulang na si Marcus Jollibee San Miguel Bench. Para sa mga Aleman ngayon, ang Pilipinas ay isang economic powerhouse, isang bansang aming iginagalang. Sa huling gabi ko sa Germany, pinagmasdan ko ang tanawin ng Berlin mula sa bintana ng aking hotel. Sa lungsod na ito na may kaparehong kasaysayan ng pagkakabaha-bahagi at muling pagsilang, naramdaman ko ang malalim na paggalang para sa Pilipinas. Ang puso ko ay unti-unti nang nagbubukas. Pagdating ko sa Heathrow Airport sa London, komplikado ang aking damdamin. Ang aking bansa, ang aking tahanan, ang pagtingin ng United Kingdom sa Pilipinas ay 75.6%, ika-6. Sa taxi papuntang headquarters ng aking kumpanya, naisip ko, paano kaya tinitingnan ang Pilipinas sa lugar na ito kung saan ako nagtrabaho ng 20 taon? Sa newsroom, nakita ko ang aking kasamahan, si David, isang correspondent para sa Asian Affairs. Hey, kumusta ang reportahe mo sa Pilipinas? Tiyak na interesante, di ba? Tanong ni David habang nakangiti. Tapat kong sinagot, ibang-iba sa inaasahan ko. Medyo nalilito ako. Siyempre naman, ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang lugar. Naging seryoso ang ekspresyon ni David. Demokrasya, pag-unlad ng ekonomiya, impluwensya sa kultura sa lahat ng aspeto, nagpapakita sila ng kahusayan. Tinawag pa nga namin minsan ang Pilipinas bilang ang demokratikong oasis ng Timog Silangang Asya. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ganoon pala kalaki ang pagtingin ng aking sariling kumpanya sa Pilipinas. Binisita ko ang mga Filipino restaurant sa London. Nagkalat ang mga kainan at nakita ko ang mga Briton na bumibili ng mga sangkap na Filipino sa mga supermarket. Nakipag-usap ako sa isang ginang na nagtatrabaho sa isang restaurant, si Aling Linda, 70 taong gulang. Talagang gusto ng mga tao dito ang Pilipinas. Mula adobo, sinigang, hanggang halo-halo, naging bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Aling Linda. Noong una, mausisa lang sila. Ngayon, lahat sila ay suki na. Lubos kaming nagpapasalamat. Noong gabing iyon, umuwi ako sa aking apartment. Sa aking mesa ay nakalagay ang larawan ng aking ama. Ang alaala ng araw na iyon, 20 taon na, ang nakalipas ay bumalik. Dad, alam mo ba, ang Pilipinas pala ay isang bansang minamahal ng napakaraming tao. Ang aking ama sa larawan ay nakangiti pa rin, ngunit ang ngiting iyon ay iba na ang dating sa akin. Hindi na malamig, kundi puno ng init. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, nanood ako ng isang pelikulang Filipino. Nahanap ko ito sa isang streaming platform. Noong una, dahil lang sa kuryosidad, ngunit hindi nagtagal ay lubusan na akong nahumaling. Ang emosyon ng mga tauhan ay napakatotoo, ang kanilang pagsasakripisyo para sa pamilya, ang kanilang pagprotekta sa kanilang minamahal. Lahat ng ito ay tumagos sa aking puso. Kaya pala mahal ng buong mundo ang Pilipinas. Bulong ko sa sarili. Ngunit
Hindi ko pa rin lubusang mabuksan ang aking puso. Kailangan ko pang marinig ang mas maraming kuwento. Pagdating ko sa JFK Airport sa New York, puno ng pananabik ang aking puso. Ang pagtingin ng Amerika sa Pilipinas ay 76.4%, ikalima. Gusto kong malaman kung paano tinitingnan ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang Pilipinas. Habang naglalakad sa gitna ng Manhattan, hindi ako makapaniwala. Sa dambuhalang screen ng Times Square, ipinapalabas ang isang commercial ng isang brand mula sa Pilipinas. Sa harap ng mga milk tea shop, mahaba ang pila ng mga customer. Nakilala ko ang isang diplomat na nagtatrabaho sa State Department na nagngangalang Michael, isang eksperto sa relasyon ng US-Pilipinas. Para sa Amerika, ang Pilipinas ay isang espesyal na lugar. Inilalarawan namin sila bilang aming pinagkakatiwalaang kasosyo. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Michael. Matatag kaming magkaalyado noong Cold War at ngayon magkasama kaming lumalaban para sa demokrasya at kapayapaan. Ang relasyong ito ay natatangi. Bumisita ako sa isang memorial park sa Washington, D.C. Bagamat malamig ang hangin, maraming tao ang dumating. Kinausap ako ng isang matandang Ginoo. Isa ka bang mamamahayag mula sa Pilipinas? Hindi po. Ako po ay mula sa CNN sa Amerika. Ah, ganoon ba? Naistasyon ako sa Pilipinas noong Cold War. Ang kanyang pangalan ay William, isang 87 taong gulang na retiradong sundalo. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga mata ng mga Pilipino noon. Kahit mahirap ang buhay, mayroon silang determinasyon na hindi sumusuko. Namuo ang luha sa mga mata ni Ginoong William. Napakalaki ng ipinagmamalaki ko sa Pilipinas ngayon. Ang lupang iyon ay naging isang napakahusay na demokratikong bansa. Nagpunta ako sa Los Angeles at nakilala ang isang miyembro ng Filipino-American community, si Mang Edgar. Sariwa pa sa kanyang alaala ang mga paghihirap noon. Bagamat nakaranas kami ng diskriminasyon, nakuha namin ang kanilang tiwala sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Si Mang Edgar ay nasa edad 60 na. Pinahahalagahan namin ang paglilinis sa aming komunidad at ang pakikipag-ugnayan sa aming mga kapitbahay. Ngayon, kinikilala na kami bilang isang mahalagang bahagi ng komunidad. Naantig ako sa kanyang kwento. Naintindihan ko na sa gitna ng kahirapan, ang katapatan na ipinakita ng mga Pilipino ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga Amerikano. Ang kanilang ugali na tahimik na ginagawa ang kanilang trabaho ay akma sa mga pagpapahalaga ng mga Amerikano. Ang pagkakaibigang binuo sa tiwala ay hindi basta-basta masisira. Isang kasabihan ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Napagtanto ko na ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay higit pa sa isang alyansa. Pagdating ko sa Sydney Airport, ito na ang ikapitong bansa na aking tinapakan. Ang pagtingin ng Australia sa Pilipinas ay 77.0%, ika-4. Habang pinagmamasdan ng Sydney Harbour Bridge, naisip ko, paano kaya tinitingnan ng magandang bansang ito ang Pilipinas? Nakilala ko si John, isang opisyal sa Australian Department of Foreign Affairs na namamahala sa rehiyon ng Indo-Pacific para sa Australia. Ang Pilipinas ay isang napakahalagang kasosyo. Kailangan namin sila sa ekonomiya at seguridad. Puno ng katotohanan ang kanyang mga salita. Para sa katatagan ng rehiyon ng Indo-Pacific, ang presensya ng Pilipinas ay talagang kailangan. Sa eroplano papuntang Melbourne, nalaman ko ang isang interesanteng bagay. Ang kulturang Filipino ay sumisikat ng husto sa mga kabataan sa Australia. Sa University of Melbourne, sinabi sa akin ni Professor Sara ang isang nakakagulat na sitwasyon. Ang mga klase sa wikang Filipino ay laging puno agad. Maraming estudyante ang partikular na gustong matuto ng Tagalog dahil gusto nilang mas maunawaan ang Pilipinas. Si Professor Sara ay isang eksperto na nasa edad 40. Noong una, naging interesado sila dahil sa mga pelikula o musika ng Pilipinas. Ngunit ngayon, lumawak na ito sa interes sa lipunan at demokratikong pagpapahalaga ng Pilipinas. Isa itong kamangha-manghang pagbabago. Mula Australia, lumipad ako papuntang Paris, France. Ang pagtingin ng France sa Pilipinas ay 77.8%, ika-3. Sa tren mula Charles de Gaulle Airport papuntang sentro ng Paris, puno ng pananabik ang aking puso. Ang sentro ng sining, ang France. Paano kaya nila titingnan ang Pilipinas? Sa isang cafe malapit sa Louvre Museum, nakilala ko ang isang art critic na nagngangalang Pierre. Nagbahagi siya ng isang di malilimutang pahayag. Ang Pilipinas ay may natatanging kamalayan sa estetika at pilosopiya na hindi lamang ginagaya mula sa kanluran. Si Pierre ay isang veteranong kritiko na nasa edad 50. Ang mga pelikula ng Pilipinas, ang panitikan
Ang sining lahat ay may sariling tatak. Tulad ng mga gawa ni na Brillante Mendoza o Love Diaz, ang Pilipinas ay palaging isang bukal ng inspirasyon para sa amin. Binisita ko si Professor Marie sa Sorbonne University na nagtuturo ng araling Asyano. Ang dahilan kung bakit labis na kinahuhumalingan ng mga estudyanteng Pranses ang kulturang Filipino ay dahil sa espiritualidad nito. Napaka-interesante ng paliwanag ni Professor Marie. Hindi lamang ito simpleng libangan. Naglalaman ito ng paggalang sa tradisyon at paghahangad ng kalayaan. Ito ang tumatagos sa puso ng mga Pranses. Habang pinagmamasdan ang tanawin ng Paris mula sa Montmartre, napagtanto ko na ang Pilipinas ay hindi lamang isang isla sa Asya, kundi isang sentro ng kulturang tinitingala ng buong mundo. Sa huling gabi ko sa Paris, habang naglalakad sa tabi ng Ilog Seine, naisip ko ang aking ama. Ang Pilipinas na pinuntahan niya para sa isang business trip ay isang bansang nagbibigay ng inspirasyon sa napakaraming tao. Paglapag ko sa Mexico City, ito na ang ika-9 na bansa. Ang pagtingin ng Mexico sa Pilipinas ay 86.0%, ika-2 at pinakamataas sa mga bansa sa Latin America. Habang naglalakad sa paligid ng Zocalo, namangha ako dahil kahit saan ay may mga tindahan ng pagkain at inuming may impluensya mula sa Pilipinas. Ang mga Meksikano pala ay labis na nahuhumaling sa kulturang Filipino. Sa isang palengke, nakilala ko si Maria, isang 40 taong gulang na tindera. Mahal na mahal ko ang mga teleserye ng Pilipinas. Araw-araw akong nanonood. Nagningning ang mga mata ni Maria. Naglalaman ito ng lahat ng emosyon na gusto namin: pag-ibig, pagsisikap at pag-asa. Talagang nakakaantig. Bumisita ako sa isang simpleng komunidad sa Mexico City. At ang mga kwentong narinig ko roon ay mas lalong nakakagulat. Kapag nanonood ako ng mga palabas mula sa Pilipinas, kumakalma ang aking puso, sabi ni Carmen, isang 55 taong gulang na may bahay. Mahirap ang buhay dito araw-araw. Ngunit sa loob ng 2 oras na pagtingin sa magagandang tanawin at kwento ng Pilipinas, para akong nasa ibang mundo. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Naintindihan ko na ang mga nilalaman mula sa Pilipinas ay naging kanlungan para sa kaluluwa ng mga taong ito. Sa wakas, dumating ako sa huling bansa. Pagdating ko sa Narita Airport sa Japan, nanginginig pa ako. Ang pagtingin ng Japan sa Pilipinas ay umaabot sa 92.2%, ang pinakamataas sa mga miyembro ng G7. Habang pinagmamasdan ang Tokyo Tower, paulit-ulit kong tinanong sa sarili, bakit Japan ang numero 1? Ang sagot ay mabilis kong nahanap, dahil sa nakaraan, noong panahon ng malalakas na sakuna. Sa panahon ng Great East Japan Earthquake noong 2011, ang Pilipinas, mula sa gobyerno hanggang sa mga ordinaryong mamamayan, ay nagbigay ng napakalaking tulong. Bilang ganti, kapag ang Pilipinas naman ang tinatamaan ng malalakas na bagyo, ang Japan ang isa sa mga unang tumutulong. Nakilala ko sa kalye ang isang 90 taong gulang na Ginoo, si Ginoong Suzuki. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang, magkapatid tayo. Kapag nasa problema ang mga kaibigan nating Pilipino, natural lang na tumulong. Nang hawakan ko ang kulubot na kamay ni Ginoong Suzuki, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Hindi namin malilimutan ang tulong ng Pilipinas. Nasa puso namin ang Pilipinas. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, tuluyan nang gumuho ang pader na itinayo ko sa aking puso. Ang pader na itinayo ko sa loob ng 20 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang mga nakababatang henerasyon sa Japan ay may malalim ding pagmamahal sa Pilipinas. Nakilala ko ang mga estudyanteng nag-aaral ng Filipino sa University of Tokyo. Ang Pilipinas ay isang mahalagang kapitbahay, kaya't ito ay espesyal, sabi ni Aiko, isang 20 taong gulang na estudyante. Ang tagumpay ng Pilipinas ay aming karangalan, dahil ito ay patunay ng aming pagkakaibigan. Sa huling gabi ko sa Japan, hindi ako makatulog sa hotel. Ang mga kwentong narinig ko mula sa 11 bansa ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Biglang, may naghatid ng isang maliit na pakete. Ipinadala mula sa Amerika. Ito ay mula sa administrator ng aking apartment, isang lumang kahon. Binuksan ko ang kahon. Nasa loob ang mga gamit ng aking ama. Kabilang dito ang isang lumang tala-arawan na isinulat niya noong nasa business trip siya sa Pilipinas. Nang buklatin ko ito sa huling pahina, halos huminto ang aking paghinga. Ang Pilipinas ay isang bansang mas maaliwalas at mas mainit pa kaysa sa aking mga alaala. Iyon ang huling mga salita ng aking ama. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Mahal ng aking ama ang Pilipinas,
Ang aksidente sa sasakyan ay isang malungkot na trahedya lamang. Sa silid ng hotel sa Japan, umiyak ako ng umiyak. Ang 10 taon ng maling akala at pagkiling ay inanod ng aking mga luha. 11 bansa. Sa wakas, naintindihan ko ang dahilan kung bakit minamahal ng buong mundo ang Pilipinas. Ang pag-asa na nakita ko sa South Korea, ang pagnanais para sa hinaharap sa kalapit na dambuhalang bansa, ang pagkakaugnay na naramdaman ko sa Espanya, ang tiwalang nakumpirma ko sa Italia, Canada at Germany, ang pagmamalaking muli kong natuklasan sa UK, ang kahulugan ng pagkakaibigan na natutunan ko sa Amerika, ang kultural na paghanga na nakita ko sa Australia at France, ang kapangyarihang magpagaling na nasaksihan ko sa Mexico, at ang pagkakapatiran na natagpuan ko sa Japan. Ang Pilipinas ay tunay na isang mainit at maaliwalas na bansa. Tama ang sinabi ng aking ama. Ngayon, buong kumpiyansa ko nang masasabi, mahal ko ang Pilipinas. Kayo, ano ang palagay ninyo? Sa tingin ninyo, ano ang dahilan kung bakit mahal ng buong mundo ang Pilipinas? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa channel. I-on ang notifications para makapagbahagi pa kami ng mas maraming kwento. Sa susunod, anong bansa ang gusto ninyong marinig ang kwento? Hihintayin namin ang inyong mga mungkahi.